isang veterano at batikang eleksyon lawyer. Harap-harapan pong sinasabi na ang term fixing, term setting na kasalukuyan pong nandyan sa Senado ay isa daw pong malaking panluluko at panlilinlang. Iyan po ang harap-harapang sinabi ni Attorney Romy Macalintal. Hello, welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapobre. Pizza 25 pa rin sa buwan ng Agosto mga kapobre. Panibagong vlog. So update na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon mga kapobre. So ngayong gabi mga kapobre, tunghayan natin itong panayam sa isang batikan at veteranong eleksyon lawyer. Walang iba ang tagapagtanggol ng mga mamamayan sa tuwing may postponement sa halalan sa barangay at sangguniang kabataan. To the rescue kaagad itong si Attorney Romy Macalintal. So isa pong panayam ang ating nakita mga kapobre at harap-harapan pong kinundi na ni Attorney Romy Macalintal ang pagpapaliban na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At sinabi ni Attorney Macalintal na ito pong term fixing ay isang panluluko at malaking panlilinlang sa taong bayan. Para klaro at maintindihan natin mga kapobre, panoorin natin to. Attorney Macalintal, pasok. Isa pong election lawyer. Attorney Romy Mac, magandang umaga sir. Thank you sa pagpapaunlak ngayong umaga. Good morning! Magandang umaga, Ricky, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, unahin natin. Ano bagang inyong pakiramdam, iniisip dito sa, mukhang itutuloy na nila ho yung postponement talaga ng barangay at SK elections? Kaya yan isang malaking kalokohan, pardon the word, pero yan panlilin lang at yan paglabag sa karapatan ng mga mamamayan na makaboto sa darating na barangay election at paglabag sa ating karapatan na pumili ng sarili nating mga leaders sa ating mga barangay. Opo. Pagtaka naman yan, extend pa lamang yan last year ng 4 years. Hindi pa man natatapos yung extension na yon, eto na naman, gagawin naman daw 5 years. Yan maliwanag na mga political consideration yan. Yan kaya ginagawa yan ay nais ng marami sa mga politikong yan, gusto nila na maging maayos ang kanilang paningin sa mga barangay officials para sa darating na halalan sila ay mahahalala o susuportahan na nasa ating mga barangay officials. Actually yan ang sinabi ko na sa Korte Suprema nung magkaroon kami ng oral arguments tungkol dyan sa mga walang kamatayang postponement ng mga barangay elections na yan. Kaya ako'y naniniwala na yan ay masyadong politikal at yan ay labag sa karapatan nating mga mamamayan. Para nga pong ang sa akin, ang isa ngayong every ganito po ang sitwasyon, Attorney Romy Mac, parang nilalaro yung barangay. No? Nilalaro. Talagang pinaglalaroan tayo. No? Isipin mo, yung 8 billion pesos, Ricky. Imagine 8 billion na ang nagastos ng COMELEC sa preparation na ito. Yes. Inasahan na yan ng ating mga mamamayan. Yung mga mambabatas na sumusuporta dyan, yan isa na nasanay na magwaldas o baliwalain ang perang nasasayang sa ating bayan. Palibasa, ang iba yung mga sanay sa flood control projects. True. Kaya baliwala sa kanila yung 8 billion na yun na mawala, na parang bula, mawala na iano na lamang ng baha dahil sa pagnanais nila na ang kanilang mga political standing sa mga kanilang lugar ay mapanatili nila. Tsaka madadagdagan pa, Attorney Romy Mac, kasi another gastos uli with postponement, di ba?
Yes, Oo. at saka kapag na-postpone mo yan, kung gagawin mo sa after ilang taon pa, di mas malaki na yung halaga ng gastusin doon. Oo. Tumataas na naman ang mga gasolina, tataas pa ito tayo, mga halaga ng mga paraparmelya na gagamitin. Exactly. Di ganun din kung gusto nilang extend na gawin 5 years, di yung mahalal itong election ito na November 2, 2026. Yun ang gawin nilang 5 years. Wala namang problema Pero wag mong ipopostpone ito ngayon. Kung gusto nila, ang susunod na ang eleksyon ito, sa eleksyon ito, ang mahalal ay 5-year term. Right. Okay, walang problema yan. Right. Kasi in prospective application. Pero yung sasabihin mong kayo ay hold over muna, abay nilabag mo na yung karapatan ng taong bayan. Kasi kapag ka hold over, ang ibig sabihin yan, they are appointed by the legislators. That's right. Ina-appoint sila. Yan ay paglabag sa saligang batas na nagsasabi na yung mga barangay officials ay dapat elected at hindi appointed. Kaya yan hindi dapat na papayagan at marami na tayong mga nakita mga desisyon ng ating Korte Suprema kasi nasabing yung mga ganyang mga postponement ay it is a subtle way of extending the term without the mandate of the people. Opo. At saka ang malaking panluloko pa rito na kitang-kita naman, sibong sasabihin ngayon ay fixing the term. Kasi doon una, setting the term. Ngayon, fixing the term. Right. Ano ba naman ang pagkakaiba ng setting at saka ng fixing? Hindi ba niloloko na lamang tayo? Na para bang by semantics, lolokohin na lamang tayo. Tatanggal lang tayo ng ating mga karapatang sa ating pagboto at paghalal ng ating mga opisyal ng ating mga barangay. At natutuwa ako, Attorney Romy Mac, because you were parang straight to the point, binanggit mo yung political angle dito. At ikaw isang, every ganito, nakakausap ka namin and you have been very, very vocal of your opposition sa mga ganitong, decision Yes, lagi. So, ano ba ang position dito ng Supreme Court? I mean, hindi ba ito pwedeng pigilan ng Supreme Court even if magkahiwalay silang branch? Yung una nga, nanalo na ako dyan, di ba? Pinigilan na nga yan. Opo. Pangalawa na naman, kasi sinabi nila, hindi na na-postponement ang title, kundi fixing the term of office. O kaya setting the term of office to 4 years. Kasi dati 3 years, setting it to 4 years. Kaya ang sabi ng Korte Suprema, okay, pinayagan nila kasi hindi na ito postponement, it is setting the term. Setting daw, ginawa ng 4 years. So ngayon, pero may warning din ng Korte Suprema na kailangan sa susunod sundin pa rin yung mga requirement na bago ka mag-postpone ay dapat may malaking dahilan. So pinagbigyan sila doon sa setting the term to 4 years. Ngayon, fixing the term to 5 years, ipopostpone. Abay, kalokohan na ito. Kapalagay ko na may makikita naman ng Korte Suprema yan kapag yan itidulog namin sa Korte Suprema. At ako na maniniwala ng Korte Suprema magagalit na sa kanila. Nasasabi, ano ba naman kayo? Para namang pinalabas yun na mga tanga ang taong ayan. Pardon the word, Pero yan na nga, yan ang dati sa akin na para mga tayo yung mga tanga na wala kayong magagawa sa amin. Pag sinabi namin postpone. Pero hindi namin palalabas yung postponement. Nasasabihin namin, we are just fixing the term. So, these guys at fixing the term, pero in reality, it is postponement of the election. Yun. So pala, yun yung sunod kong tanong, Attorney Romy Mac. So ito ay inyong iakyat ulit sa Supreme Court. This particular, balak na naman nila. Yes, siyempre, dadali natin yan sa Korte Suprema. Actually, pinahanda ko na sa aking mga kaibigan, mga tumutulong sa atin, pinahanda na namin ng petisyon para pag lumabas yan ay kaagad na tayo mga pagsampa ng petisyon sa Korte Suprema at mga sakaling pagbigyan naman tayo na yan ay ipasura na yung patas na ganyan, ma-declare na unconstitutional. Oo, kasi nga parang grabe yung walang dahilan walang dahilan. Wala kang makita. Ang sinasabi daw, Middle East crisis. Bakit tayo may barb election? Oo nga Ako, Attorney... At saka noong 2022, nagkaroon tayo ng national election. Right. COVID, Yes. Pandemic all over the world.
Pero meron tayong national election pagkatapos ngayon, sasabihin tumataas ng mga bilihin dahil sa Middle East crisis. Hindi ba naman malaking panloloko yan sa taong bayan, Opo. di ba? Tama po. Harap-harapan naman yan na walang katotohanan at walang basihan ang kanilang sinasabing dahilan para mag-postpone ng halalan. I agree with you, Attorney Romy Mac. Kasi hindi man ako lawyer, hindi man ako election lawyer, yung basic idea na kaya nga nagsaset ka ng period to give the population an opportunity kung gusto nilang magbago, mag-retain. At saka, sinasabi pa, kasi November 2 undas. Bakit? Kayo gumawa niya noon eh. Oh. Diba? Ibig sabihin, talaga hindi ninyo pinag-aralan Exactly. noon. Diba? Exactly. Oh. Seriously, sabi ko, ano ba itong mga mambabatas na ito? Sila ang gumawa noon, pagkatapos kayo sasabihin daw, November 2 araw ng mga patay. Opo, opo. Ang kaluluwa. Ay, nako, sabi Para ko. mahirap isipin na hindi nila na-force agad yon sa calendar nila. Oo, kaya hindi ako naniniwala niya. Kaya yan ay malaking kalokohan Opo. at sana na may samahan tayo ng taong bayan sa paglaban natin, sa paglabag sa ating karapatan. Well said. Sige, aabangan po namin ang inyong petition, Yes, Attorney Romy sige. Mac, as always. Oo. And then we'll Yes, talk. sige, maraming salamat ha. Opo, opo. Thank you. Thank you, At thank you. salamat sa suporta as always. Maraming Thank you. salamat. Thank you. Mabuhay ka, Thank Attorney. you. Attorney Thank you. Romulo Macalintal, Attorney Romy Mac, isa pong election lawyer na magpipetisyon, na panibagong petisyon dito po sa hakbanging ito. So yan po. Naku po. Harap-harapan pong sinasabi ni Attorney Romy Macalintal na ang term setting, term fixing, extension ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay isa daw malaking panluloko at panlilinglang. Ginawa na daw laruan itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nako po, pag makita at mapanood ito ng mga mambabatas, isa po tong sampal sa kanila dahil totoo naman po, hindi na po nirespeto ang batas natin mga kapobre. Mayroon na pong batas ang Republic Act 12232 na mismo ang mga mambabatas ang gumawa. Ngayon naman isang tabi nila dahil papalitan na naman ng panibagong batas. Isa pong malinaw na pagyurak sa karapatan ng mga mamamayan na pumili at bumuto ng kanilang mga local leaders, especially sa barangay mga kapobre. So ang pagtitiyak ni Attorney Romy Macalintal ay nakahanda na po ang kanyang petisyon. Hinihintay na lang niya kung ito ay maipasa at mapirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos. At take note mga kapobre, noong 2023 postponement po ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, pinitisyon po ito ni Attorney Macalintal at nanalo po siya mga kapobre. Kaya hindi po natuloy yung postponement noong 2023 dahil dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional at dahil yun sa petisyon na inihain ni Attorney Romy Macalintal. So ngayon po, hindi po malayong ma-declare yan na unconstitutional. So antabayan na natin yan mga kapobre. Dahil ready na si Attorney Macalintal, yung kanyang petisyon daw ay ready na at nakahanda na itong ipasa sa Korte Suprema sakaling magiging ganap na batas ito at mapirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos. So yan po ang ating quick update. See you next video. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.